can you give us the general stroke, no, or not specific, kung saan nyo itong ginagamit itong confidential fund para po sa information po ng ating taong bayan. So may mga resibo po ba na sinasubmit sa COA at gaano ka-regular ito na ibinibigay for audit? Mr. Chair. Your Honor, please. Pag na-require niyo po ang isang ahensya ng gobyerno na may confidential fund na mag-submit ng resibo, ay hindi na ho confidential fund yun. Kasi Mr. Chair. Dito guys, kung maririnig nyo sa background, sobrang pakiramdam ko talagang parang basang sisiyo sa kahihiyan itong si Franz Castro sa sinagot nitong magiting natin na ombudsman, no, na si Martires, no. Totoo naman talaga yung kanyang sinasabi about sa confidential fund. So dito, kahit ako siguro kung nandyan ako sa hearing na to, no, ng budget briefing na yan, hindi ko rin siguro mapigilang matawa sa sagot ni ombudsman, no? Kasi nga talagang, come on, ano na lang yun eh, sentido common sense. Ayan. Gusto ko lang pong gusto ko lang pong doon, kasi nire-require po yon ng joint circular. So hindi po pwedeng kasi meron po tayong joint circular 2015 regarding sa confidential fund. Po hindi po nakakatawa na sabihin natin na hindi tayo nagsasubmit ng mga resibo. So I beg to disagree po, no. Kailangan din natin mag-follow po doon sa JC 2015. Pagpaunmanin po ninyo, pero mula po na ako'y maging ombudsman, wala po nagsabi sa akin na mag-submit po kami ng resibo dahil paano ko po re-resibuhan ang isang intelligence officer na sinuyo ko tingnan ang isang bagay o isang kaso. Ano ho yung resibo ilalagay ko doon? Paano ho ililiquidate sa akin ng intel officer? If I get a safe house, magtataka pa ho kayo, ba't ako kumuha ng safe house? Baka naman yung safe house na yun ay hindi totoong safe house, kundi motel. I mean, I really don't know. But if that is the case, na pag-uusapan po natin, pag-aawayan natin ng confidential fund, then, alisin ho nyo sa budget namin yung confidential fund. As I said, we can survive. I can continue investigation cases. Dito guys, mahirap alisin ang isang confidential fund lalo na sa napaka-importanteng sangay ng ating gobyerno, no, ng ombudsman, kasi nga sila yung nag-iimbestiga sa katiwalian ng mga opisyales or kung ano pa man dyan sa gobyerno. So talagang napaka-importante para sa kanila na makakalap ng mga impormasyon, ng mga ebidensya gamit ang confidential fund. Talagang baon si Franz Castro dito kay Ombudsman Martires. Ayan. We just smile at my friends at the ISAF and some other investigation agencies. Madali lang po yun eh. I call my friends in the provinces, I call some police officers in the provinces, I ask them for their support. Kung kailangan mag-utos sila ng tao para i-verify kung totoo ito, din doon po kami gumagastos ng transportation expense ng pagkain ng tao. So paano ililiquidate po sa amin yon? Paano kami mag-release sa submit ng resibo? Napakahirap po yata noon na mag-submit kami ng resibo. At siguro wala namang papayag din sa amin na intel officer na pag binigyan ko ng 50,000 pesos o i-liquidate mo sa akin, na tuwing sa kanya ng taxi, kung siya ay may, which I did it before, na pinamanmanan ako isang empleyado ng ombudsman, pinasundan ko, abay, siguro may hirapan yung intel officer na every now and then, bibigay sa akin yung mga resibo ng gasolina. At pag niliquidate ko yung resibo ng gasolina na yon as my own expense, baka sabihin ng COA, hindi pwede kasi hindi ka pwede mag-claim ng gasoline expense because you have your transportation allowance.
So I don't think a receipt is important. What is needed is that we make a certification, we issue a certification to the effect that we have spent the confidential fund for purposes of investigation of cases. Bakit po kami nakakatipid? Noong araw po, kuminsan lumalakad po na investigador 5. Yung 5 pong yun, binawasan ko. Kasi ang aking filosofiya, kung kayang gawin ng isang Little Indian, yung gawain ng 10 Little Indian, bakit hindi ba nga ba gawin ng isang Little Indian? So just like when I was investigating the case of the onions, yung mga sibuyas, may mga isang tao kung pinalalakad o 2. Kung medyo delikado yung lugar na pupuntahan, 3 sila akong pinapupunta. Yun po ang, pero hindi ko sinasabi sa kanila, magbigyan niyo ako ng resibo. Kasi pag sila'y pupunta rin doon, mayroon mga binabayaran din sila mga tao na sinusuyo yung tao na to gather more evidence for us. Marami pong salamat. Which is, sobrang totoo talaga kung nasa grounds ka, no, na talagang magagather ka ng information. So, syempre, kailangan magpaluwal ka ng pera para magbigay ng mga impormasyon yung mga tao na may alam sa kung ano man yung kanilang iniimbestigahan, no? So, syempre, ikaw ba naman manghihingi ka ng resibo doon sa hiningihan mo ng information, no? So, parang napaka-basic lang para hindi natin maintindihan kung ano yung ini-explain dito ni Ombudsman Martires about sa confidential fund. Yes, thank you very much po doon sa explanation. Siguro with due respect to our ombudsman, hindi po ito nakakatawa, no? At hindi ito pwedeng sabihin na walang resibo dahil taon-taon po nakikita natin. Hindi mo lang siguro talaga matanggap na pinagtawanan yung line of questioning mo about sa confidential fund na hahanapan mo ng mga resibo. Katangahan na tanong yun, no? Tumataas ang confidential fund. So kung ganyan po yung sinasabi ninyo, so baka ma-encourage ang mga lahat ng government offices na gumamit na lang ng confidential fund kung wala naman itong resibo. Kaya nga po meron tayong circular na dapat pong sundan ng ating lahat ng mga agencies. And ako personally, kung talagang mga investigation, yung ombudsman, pwede rin tayo dapat na mag-ano ng confidential, pero dapat with the proper liquidation ng mga ganito. Kasi kung sasabihin niyo na kahit wala na kaming confidential fund, so it's all right, mailagay yan doon sa dapat na paglagyan, katulad ng sinasabi niyo kanina, and other services. But to remind the ombudsman, dapat po maging observe natin yung due diligence at saka dun sa paggamit nitong confidential fund. So yun lang po. At saka yung savings, pag sinasabi po natin na savings, yun nga po yung ginagawa, minsan nagdududa kami, maraming mga PS na hindi naman nagagamit, nagsisave sila and so on. Kaya dapat magamit po ito.